Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, NPA Vice Leader sumuko sa Northern Samar, mga baril na recover. Ex-DPWH Bulacan official sumarap na sa ICI para tumistigo sa korupsyon sa flood control. Luxury vehicles at air assets ng mga sangkot na opisyal hiniling na patawan ng freeze order. Bagyong Opong lalo pang lumakas, posibleng maglandfall sa Bicol sa Biyernes. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sumuko ang Vice Squad Leader ng Squad 3 Regional Security Force ng Communist Terrorist Group o CTG sa Eastern Visayas sa tropa ng 8th Infantry Stormtroopers Division noong Setyembre 19 sa Barangay Magsaysay, Lufi de Vega, Northern Samar. Ayon sa militar, napilitan itong sumuko dahil sa walang tigil na operasyon, pagbagsak ng suporta sa kilusan at panawagan ng kanyang pamilya. Itinuro rin ng sumukong rebelde ang kinaroroonan ng dalawang taguan ng arma sa Barangay San Isidro, Matuginaw, Samar. Na-recover dito ang isang M16 rifle, caliber 45 pistol at mga magazine. Sinabi ni Major General Adonis Ariel Orio ng HID na malaking dagok ito sa CTG sa rehiyon at patunay ng epektibong pagtutulungan ng militar at lokal na pamahalaan. Muling nanawagan ng HID sa mga nalalabing rebelde na sumuko na at makinabang sa ikli para makapagsimulang muli. Humarap na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza para tumistigo sa mga katiwalian sa flood control projects. Ito ay matapos ang naging salaysay ni Alcantara at mga karagdagang impormasyon mula kina Hernandez at Mendoza sa irregularidad sa mga proyekto ng 1st District ng Bulacan at mga personalidad na sangkot sa budget insertions at kickbacks. Nakasuot ng bulletproof vest ang mga ito nang dumating sa ICI para sa isang closed-door meeting kung saan inaasahang ikakanta nila ang mga karagdagang impormasyon sa komite. Ngayong araw din nang hiniling ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng nasa halos kalahating bilyong pisong halaga ng luxury vehicles, gayon din ang iba pang assets ng mga opisyal na umano'y sangkot sa anomalya. Kabilang din sa in-request ang pag-freeze sa air assets ni Ako Bicol Representative Saldico na nagkakahalaga ng 5 billion pesos. Lalo pang lumakas ang Bagyong Opong na ngayon ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at unti-unting kumikilos pa silangang bahagi ng bansa. Huling namataan ng bagyo, humigit kumulang 800 kilometers ang layo mula sa northeastern Mindanao. Taglay ang hanging aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsok aabot sa 105 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Inaasahang magiging severe tropical storm si Opong bago ang posibleng landfall nito sa Bicol sa Biyernes ng madaling araw, saka nito babagtasin ang Southern Luzon Sabado ng umaga. May tsansa rin itong dumaan sa Maynila sa parehong araw bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.